Magandang araw po sa inyo, Sir Van. At magandang araw din sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Lovely. Dati po akong janitress sa isang hospital. At marami po akong naipong kwentong morgue. Ito ay mga kwentong kababalaghan at nakakatakot na karanasan ko. At ng iba pang nagtatrabaho dito. Para sa aming matagal nang nagtatrabaho sa ospital na to, ay normal na lang ang makarinig na may nakitang ganito o may narinig na ganyan sa lugar na yon. Nakakatakot naman talaga kung una mong beses o bihira ka lang pumasok sa lugar na katulad ng morgue. Sanayan na lang talaga. Pero katulad ng iba ay may karanasan din ako dito noong baguhan pa lang ako. Di ko na po pala babanggitin itong ospital for privacy na rin. Basta dito lang yon sa Maynila. Nang baguhan pa lang akong janitress ay malapit lang doon sa nililinisan kong area yung morgue. Lalaki ang nakatokang maglinis doon sa loob. Pero may araw nun na kailangan kong maglinis sa loob dahil nagpaternity leave noon yung janitor na naka-assign doon. Wala akong choice noon kahit nakakaramdam ako ng kaba dahil sa pangalang morgue. Lagayan ng mga namatay na hindi agad nakukuha ng kamag-anak o pamilya. Karamihan pa naman sa nilalagay doon ay mga namatay sa aksidente, pinatay o namatay sa ospital at walang kamag-anak na kumukuha. Nang mga nakaraang araw noon ay may pinasok na patay. Namatay ito sa isang aksidente. Ilang araw pa yon bago kunin ng pamilya nito. Kaya kailangan ma-disinfect ang buong silid dahil ilang araw din itong nakalatag lang sa mesang stainless. Nagpasama ako noon sa isa kong kasamahang janitress. Sinabi kong tutulungan ko siyang matapos agad ang gawain niya para masamahan niya ako. Pero hindi siya pumayag. Takot daw siya sa patay at ayaw na ayaw daw niya ang amoy ng silid. Kaya wala akong choice noon kundi ang pumasok mag-isa. Nagsuot ako noon ng makapal na coat na kulay puti. Malamig kasi sa loob dahil nga po puro freezer ng bangkay ang nandoon para ma-preserve ito. Habang nag-i-spray ako noon at nagpupunas ng bawat sulok ng silid, ay nakarinig ako ng mahinang kalansing mula mismo sa loob ng morgueng kinaroroonan ko. Nakarinig din po ako noon ng mahihinang yabag na parang nasa likod ko lang. Nanlamig po ang bato ko noon. Kakaibang lamig. Parang may umihip sa bato kong umuusok sa yelo. Talagang kinilabutan ako noon dahil sa kakaibang ginaw na naramdaman ko. Pakiramdam ko pa noon ay nagtayuan ng mga balahibo ko. Pero binaliwala ko lang yon dahil kailangan kong tapusin ang trabaho ko. Habang nagpupunas ako noon ng mesang pinapatungan ng patay, ay naramdaman kong parang may dumaan sa likuran ko. Bigla ako nung napalingon pero wala naman akong kasama doon. Kaya lumipat ako noon ng pwesto paharap dun sa may naramdaman akong dumaan. Sobrang tahimik noon at ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kalabog ng dibdib ko. Yung pakiramdam ko noon ay parang may kasama ako sa loob ng silid na yon. Para mabawasan ang takot ko noon ay kumanta na lang ako kahit wala pa sa tono. Basta maaliw lang ako at mawala ang nararamdaman kong kaba. Pero nangilabot na lang ako noon dahil narinig ko na parang may ibang boses na nagsalita. Imposibleng sa labas yun galing dahil hindi maririnig sa loob ang anumang ingay na manggagaling sa labas. Parang may sumabay na boses habang kumakanta ako. Bigla ako nung natahimik at minadali ko na ang ginagawa ko. Yung lamig sa loob ng silid na yun ay dumoble nang makaramdam ako ng kilabot. Huli kong maranasan ng mga oras na yon ay nang makarinig ako ng mahinang pagkatok sa pinto. Medyo gumaan pa ang pakiramdam ko noon dahil iniisip ko na baka naisipan na ng kasamahan ko na tulungan ako. Pero nang buksan ko ito ay walang tao. Tiningnan ko pa kung may naglalakad doon sa hallway. Meron pero padaan pa lang yon sa kinaroroonan ko. Nang isara ko ulit ito para sana kunin yung mga dala kong gamit sa loob, ay may kumatok ulit. Inisip kong baka yung nurse yun napadaan kaya muli ko itong binuksan. Pero wala na namang tao. At yung nurse na nakita ko ay hindi naman dumaan sa morgue, kundi pumasok ito sa isang silid bago ang morgue. Inilabutan na talaga ako noon.
Naitanong ko pa sa sarili ko kung bakit kailangan maranasan ko yung ganong katatakutan, gayong bihira lang naman ako pumasok doon. Pero may nakapagsabi nga na kasamahan ko, kapag nararamdaman daw nilang takot ka, ay lalo ka nilang tatakutin. Aminado ako ng mga panahong yon ay natakot talaga ako. Pero sabi nung janitor na nakatoka doon ng makabalik na ito, naikwento ko sa kanya yung naranasan ko. Ganoon din daw siya nung unang araw niyang maglinis sa morgueng yon. Takot na takot daw siya. Mas malala nga daw sa kanya dahil bigla na lang daw niyang nakikitang nakabukas na yung freezer na pinaglalagyan ng patay. Minsan pa nga daw ay nakakarinig siya ng umiiyak at mayroon din daw humahalakhak. Ang mas nakakapangilabot daw noon ay yung bigla na lang may nararamdaman siyang dumadaan sa tabi niya. O di kaya ay bigla na lang may bubulong sa kanya na hindi naman niya maintindihan. Kaya ang ginagawa niya noon ay nilalagyan niya ng bulak ang tenga niya para wala daw siyang marinig na kakaiba. Marami pa po akong nakausap noon na may karanasan din sa morgueng ito. Pero sa susunod na lang po sir. Pinasulat ko lang po pala ito sa kapatid kong nasa high school dahil hindi naman ako maalam magsulat ng kwento. Pero sana ay marinig ko ito sa channel niyo balang araw. Maraming salamat po. Hi po Kuya Van. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig nyo. Tawagin nyo na lang po akong Vanessa. Dati po akong estudyante sa isang school na minsan nang nabalitaang haunted. It's nice to say na matagal na akong listener ng munting channel nyo. Hilig ko talaga ang horror. Kaya naisip ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol doon sa school namin, which is isa sa mga classroom na nandoon ay dating morgue. That was around 2000 nang magkagulo po ang school namin dahil sa isang estudyanteng natrap ng isang araw sa loob ng classroom na to. Ang sabi ay kinabukasan pa daw nabuksan ng silid na kinaroroonan nito. Magdamag siyang nakulong sa loob. Nilalagyan kasi ng kandado ang mga classroom dahil nauso nun ang nakawan ng mga test papers. Awang-awa ang mga kaklase nito at mga guro dahil nanginginig sa takot ng matagpuan nilang estudyante. Lalaki po ito. Hindi ito nakausap ng maayos dahil sa sinapit nitong trauma. Hindi ito nakapasok ng buong semester at nalaman na lang naming lumipat na ito ng ibang school. May nakausap daw itong dating kaklase. Ang kwentong kumalat nun sa campus namin ay nagpagamot pa ito. Tinanong daw ng kaklase nito kung ano ba ang nakita nito sa loob ng classroom at gano'n na lang ang panginginig nito nang makita nila. Nahirapan pa daw itong magkwento at nandoon pa rin daw ang takot. Pero napakwento din nila ito ng lumaon. Sumama daw ang tiyan nito kaya nang uwian ay nasa loob pa ito ng banyo. Hindi daw niya namalayang nakatulog siya. Nagmamadali naman ang lahat nun na makauwi kaya wala man lang tumingin kung may tao pang naiwan. Nagtaka daw siya. Paglabas niya ay sobrang dilim na sa loob at nakasarado na ang pinto. Nagsisigaw pa daw siya noon para lang marinig ng guard. Binuksan din daw niya ang ilaw ng silid para mapansin na may nakabukas pang ilaw. Namaos na lang daw siya sa kakasigaw kaya sumiksik na lang daw siya sa isang sulok at nagdasal na sana mapansin ng guard. Pero inabot na daw siya doon ng alas 9 ay hindi pa rin nabubuksan yung pinto. Di pa gaanong uso ang cellphone noon kaya wala siyang nagawa kundi maghintay. Hanggang sa makatulog na lang daw siya. Bigla daw siyang nagising nung makaramdam siya ng matinding lamig. Para daw siyang nasa loob ng freezer. Maya-maya daw nun ay naggalawan na daw ang mga upuan. May naririnig din daw siyang ingay na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Natakot na daw siya noon nang kumisap-kisap na ang ilaw at may nakikita na siyang iba't ibang imahe. Sa bawat patay at sindi daw ay parami ng parami yung mga imaheng nandoon. Hindi niya matandaan kung nawalan siya ng malay. Wala na daw siyang matandaan pagkatapos noon. Pero paulit-ulit daw na bumabalik sa isip niya yung mga nakita. Napapanaginipan pa daw niya ito madalas. Kaya hindi na kinaya ng isip niya. Kaya nilipat siya ng school dahil nagka-trauma talaga ito. Takot na nga din itong maiwang mag-isa sa silid dito. Dapat nakabukas palagi ang pinto.
Kung ako naman ang tatanungin kung may karanasan ako dito, meron. Naalala kong sa tuwing nagle-lecture sa classroom na yon, nararamdaman kong bigla na lang akong giniginaw. Para bang may umiihip sa batok ko. Minsan naman nararamdaman kong parang may nakamasid sa akin at bigla-bigla na lang din nun na nakakarinig ako ng ibang boses. Yung parang sumisingit sa boses ng guro namin. So far wala namang nagpakita sa akin. Puro lang ito paramdam. At never kong hiniling na may magpakita sa akin. Baka di ko kayanin. Hi po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Carl. Masugid po akong tagapakinig ng inyong channel. Meron po akong ibabahaging kwento sa inyo nang minsang mapunta ako sa isang morgue. Biktima po nun ng kaibigan ko ng hit and run. At dahil hindi siya agad nun mapuntahan ng mga kaanak niya sa probinsya, ay ako po ang nagpresentang magtayong guardian niya. Sobrang nakakaawang sinapit niya nun. Halos hindi na nga ito makilala. Ang sabi nun ay isang 10-wheeler truck ang dumali sa kanya. Kaya sino ba naman ang mabubuhay nun? Inabot pa ng ilang araw ang pagkuha ko sa kanya nun. Dahil humingi ako ng authorization letter nun sa mga magulang niya. Sinamahan muna ako nun ng isang staff para masiguro kong yun nga ang kaibigan ko. Tapos iniwanan na niya ako nun mag-isa sa loob. Hindi ko alam kung bakit sakto paglabas niya ay parang may humaplos na malamig nun sa braso ko. Maliban sa giniginawa ko ay kakaibang lamig pa ang naramdaman kong dumampi sa balat ko. Napausal ako nun na wag naman magparamdam sa akin yung kaibigan ko. Pagkasabi ko nun ay parang nakita kong gumalaw yung katawan sa ilalim ng kumot. Yung mahinang paggalaw lang, kaya napaatras ako nun at mahina ding napamura. Hindi ko yata kakayanin kapag biglang bumangon nun ang kaibigan ko. Ang nakakainis lang dahil pakiramdam ko nun ay nanigas ako sa pinagsamang takot at lamig. Hindi ko man lang maihakbang ang mga paa ko palabas ng silid na yon. Nakapagkit din ang tingin ko sa bangkay ng kaibigan ko. Kung ano-ano na ang naiisip ko nun. Nang makarinig ako nun ng parang bulong. Lalo akong nangilabot nun. Pinilit ko talagang makalabas ng morgeng yon at hinintay ko na lang na marilis na ang bangkay ng kaibigan ko. Hindi ko po alam kung multo ba yung naramdaman ko. O dahil lang siguro morgue yung pinasok ko. Kahit sabihing hindi nakakatakot. Pero pag andun ka na makakaramdam ka talaga ng kakaiba. Lalo na pag mag-isa ka lang sa loob. Hello po sa inyo, Boss Van. Tawagin nyo na lang po akong Juni. May tiyuhin po akong nagtatrabaho sa isang bilibid bilang jail guard. At may karanasan po siya na nangyari mismo sa loob ng morgue ng bilibid na pinapasukan niya. Tawagin na lang po natin siyang Arnold. Kwento ni Tito Arnold ay nagkaroon daw noon ng riot sa bilibid ng araw na yon. Marami daw noon ang nasaktan at mayroon din daw na nadali talaga. Dinala daw nila ito sa morgue at iniwan muna doon para ayusin ang nangyaring kaguluhan. Nahuling may panaksak ang dumali sa dalawang bangkay. Bantog na tulak naman sa loob itong nadaling isa dahil may nakuha pang droga sa loob ng suot nitong saplot. Sabi ni Tito, siya daw ang pinagbantay doon sa morgue. Baka daw kasi may mangialam ng bangkay ng dalawa, lalo na at di biro ang ikinamatay ng mga ito. Magkakaroon daw ng investigasyon. First time daw na magbantay noon ni Tito sa morgue. Sa tanang buhay niya daw kasi, first time din niyang maranasan na magkaroon ng ganong katinding riot. Nasa labas lang daw siya noon nagbantay. Nakaupo lang daw siya noon at medyo napapaidlip na daw siya. Nang makarinig daw siya noon ng paghugot ng malalim na hininga. Yung parang namatay daw at muling nabuhay. Napatayo daw siya noon bigla at sumilip sa loob ng morgue. Pero wala naman daw siyang napansing kakaiba. Nakahiga pa rin daw ang dalawang bangkay. Baka naaalimpungatan lang daw siya noon kaya muli siyang bumalik sa pwesto niya. Maya-maya daw noon ay may nagkakalansingang gamit daw sa loob. Muli daw niyang sinilip kung ano yung mga nahulog na yon. Nagulat na lang daw siya nang makitang nasa sahig na daw yung mga gamit na pang-embalsamo. Walang tao doon maliban sa dalawang bangkay. Sino naman daw ang huhulog noon? Kinikilabutan daw ng si Tito.
Pakiramdam niya daw nun habang pinupulot niya yung mga gamit na nahulog ay may nakamasid sa kanya. Nanlalamig daw ang batok niya at nagtayuan na daw ang mga balahibo niya sa katawan. Malaking tao po si Tito at medyo mataba. Kinatatakutan din siya sa lugar namin. Pero ng mga oras daw na yun ay wala daw siyang madamang tapang sa katawan niya. Kulang na lang daw ay manginig siya nun sa takot. Binilisan daw niya nun ang pagliligpit at hindi daw siya tumitingin doon sa dalawang bangkay. Sumunod na araw daw noon ay i-autopsy na ang dalawang bangkay. Hindi pa daw alam kung sino sa mga preso ang nakasaksak sa dalawa. Paniguradong yun ang may-ari ng kutsilyo at inaalam din kung saan daw nakuha yung kutsilyo. Pagkatapos daw ma-autopsy ay pinasok na ito sa freezer. Last na gabi daw nun ni Tito dahil kinabukasan ay iuwi na ang mga ito sa pamilya nila. Doon na daw ni Tito naranasan yung kilabot na hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya. Kampante na daw siya noon dahil nasa loob na ng freezer yung dalawang bangkay. Habang nagbabasa daw siya noon ng dyaryo para hindi siya antukin, ay narinig niya daw na parang may hinahatak sa loob. Medyo nangilo pa daw siya sa tunog ng nagkikiskisang parang bakal. Nang silipin daw ni Tito ay nakabukas na daw ang dalawang freezer. Di na daw niya nakayanan ng takot noon. Ayaw man sana niyang ipaubaya sa dalawang baguhang pulis yung pagbabantay doon, ay minabuti na muna niyang lumayo sa morgue. Hindi na raw siya nang pinapatulog. Simula nang makaramdam siya ng pagpaparamdam sa morgue na yon. Hello po, Sir Van. Ako po ulit ito, si Lovely. Katulad po nung nauna, ay pinatype ko po ulit ito sa kapatid ko. Ako po yung nagpadala sa inyo dati ng kwento tungkol sa morgue. Ikukwento ko po ngayon yung karanasan po ng dating kasamahan ko at iba pang nagtatrabaho sa ospital na yon. Unahin ko po doon sa kasamahan kong janitress na tumangging samahan ako noon. Andon sa unang kwento ko. Naikwento niya po nang minsang nagkita kami ang nakakakilabot na naranasan niya. Doon din sa loob ng morgue. Umalis na kasi ako doon before pandemic. Carmina po yung pangalan ng kasamahan ko. Pero tinatawag namin siyang Nina. Kwento po ni Nina, nung umalis ako ay inassign na din daw siya na maglinis noon sa loob ng morgue. Salitan daw ang naging schedule nila ni Norman, yung janitor na naka-assign doon. Gabi daw noon na maglinis siya sa morgue. Medyo tinambol agad daw ang dibdib niya noon. Pagpasok pa lang niya. Naalala daw kasi niya ang mga kwento namin tungkol dito. Pero nilakasan na lang daw niya ang loob niya. Nanghiram pa daw siya noon ng headset sa anak niya para may maisalpak lang siya sa tenga at wala siyang marinig na kung ano. Habang abala daw siya noon sa paglilinis, ay may narinig daw siyang pagsipol galing sa pinapakinggan niya. Medyo nagulat daw siya dahil parang sumingit daw sa kanta yung sipol. Muli daw niya itong pinakinggan pero wala na daw yon. Kaya medyo nilakasan pa daw niya ang pinapatugtog. Takot na daw siya nung pasilip-silip daw siya sa pinto. Hindi din kasi pwedeng nakabukas ang pinto habang naglilinis. Naging payapa daw ang loob niya noon nang malakas na ang tugtog. Napapasunod din daw siya nun sa kanta. Nang biglang gumalaw daw ang stretcher na nandoon. Bigla daw siyang natahimik noon. Binalik niya daw sa kinaroroonan nun yung stretcher. Pero maya-maya lang daw ay muli itong gumalaw. Parang may tumulak daw dito dahil bumangga daw ito sa freezer. Nahintakutan na daw siya nung ibalik yung stretcher. Lumabas na daw siya ng morgue bago pa may malalang mangyari. Ang ginagawa daw niya noon kapag maglilinis siya ng morgue ay tinatabi na niya ang mga stretcher na nandoon. O di kaya ay una niya yung nililinisan saka ilalabas. Naranasan pa daw nitong maramdaman na may sumagi sa kanya mula sa likod. Parang may dumaan daw. Sumunod na nalaman kong kwento noon ay sa isang nurse attendant. Dumadaan lang daw ito sa morgue nang marinig niyang may tumawag sa kanya. "Nurse!" Ganyan lang daw ang pagtawag na ikinilangon niya sa pintuan ng morgue. Salamin kasi ang bandang taas ng pinto. Kaya sinilip niya daw kung may tao doon at tinatawag siya. Pero sobrang dilim daw sa loob
at nakalak pala ang pintuan. Aalis na sana siya nang muli daw niyang narinig ang pagtawag nito. Nagpalinga-linga siya pero wala namang tao sa hallway. Kaya binilisan na daw niya ang paglalakad at hindi na muling lumingon sa tumatawag sa kanya. May kwento pa doong isang medical examiner daw ang nakakitang dumilat ang pasyenteng i-autopsy. Nang kumurap daw siya ay nakapikit na daw itong muli. Merong ding ilang staff ang pumasok daw doon para tingnan ang dumating ng mga bangkay na dinala doon dahil sa nangyaring aksidente. 3 daw ang binawian ng buhay at ang ilan ay may malulubhang kalagayan. 3 o nasa 4 yata daw ang pumasok noon na examiner sa loob ng morgue. Isa daw dun sa kanila ang bigla na lang daw nagtitili habang tinatakpan ng 2 tenga. Ang ingay daw ng mga nagiiyakan. Kinakalma daw ito ng mga kasamahan niya pero parang hindi daw sila nito naririnig. Nang nilabas daw nila ito ng morgue, saka lang daw ito tumigil at nahimasmasan. Nakita pa nilang umiiyak ito sa matinding takot. Hindi raw nito maintindihan kung bakit pagpasok daw nito ay sobrang bigat na ng pakiramdam niya. Tapos maya-maya daw ay may naririnig na siyang mga nagiiyakan. Parang nanggagaling daw ang mga panangis sa ilalim ng lupa. Kaya napatunayan talaga noon na haunted ang morgueng yon. Marami pa po akong naririnig na kwento tungkol doon. Pero sa susunod na lang po. Maraming salamat po.